Ang bawat hakbang ni Eric ay parang may nakakabit na kadena ng bakal. Ang kanyang mga bota na dati ay matibay at makintab ngayon ay balot na ng langis at alikabok. Mula sa sahig ng Wilson Industrial, 16 na oras na siyang nakatayo sa tapat ng mga naglalakihang makina, tinitiis ang init na tila unti-unting nanunuyo sa kaniyang lalamunan. Sa edad na 35 pakiramdam ni Eric, ay mas matanda pa ang kanyang katawan kaysa sa mga lolo sa kanto. Ang ingay ng planta ay hindi tumitigil ang ugong ng mga generator at ang paswit ng mga pressure valve ay nagsisilbing musika ng kaniyang paghihirap. Ngunit mas masakit sa pandinig ang tinig na nagmula sa kaniyang likuran. Donovan, bingi ka na ba? O sadyang tanga lang? Huminto si Eric, pero hindi siya lumingon agad. Alam niya ang boses na yon. Si Richard ang operations manager na tila ang tanging layunin sa buhay ay gawing impyerno ang araw ni Eric. Dahan-dahang humarap si Eric. Ang kanyang mga mata ay namumula sa puyat. Tapos ko na ang report para sa turbine for Richard. Ipinadala ko na sa email mo. Isang mapanguyam na tawa ang kumawala sa bibig ni Richard. Hawak nito ang isang baso ng plastik na puno ng tubig na may yelo. Ang daming mali, Eric. Masyado kang kampante dahil akala mo ay hindi ko binabasa ang mga basura mo. Bago pa man makasagot si Eric, isang mabilis na galaw ang ginawa ni Richard. Ang malamig na tubig mula sa baso ay isinaboy nito ng direkta sa mukha ni Eric. Ang pagkagulat at ang biglang lamig ay nagpadilat sa mga mata ng lalaki. Ang mga yelo ay tumama sa kaniyang noo bago gumulong sa sahig na lumikha ng mahinang tunog ng pagbagsak. Natahimik ang ibang mga trabahador sa paligid. Ang tanging maririnig ay ang malakas na paghinga ni Eric at ang nakatutulig na ugong ng mga makina. Tumulo ang tubig mula sa dulo ng kaniyang ilong, basang-basa ang kaniyang suot na uniforme. Gising ka na ba? Pangiinsulto ni Richard habang nakangisi. Ayusin mo yan sa loob ng 1 oras o huwag ka nang pumasok bukas. Maraming naghahanap ng trabaho na hindi kasing bagal mo. Nanginginig ang mga kamao ni Eric sa kaniyang gilid. Gusto niyang sumugod. Gusto niyang bawiin ang lahat ng dignidad na tinapaktapakan ng lalaking ito sa loob ng 2 taon. Ngunit sa kaniyang isipan, sumagi ang mukha ni Luna, ang kaniyang 7 taong gulang na anak. Ang mga pangarap ni Luna, ang kaniyang pag-aaral, at ang pambili ng gatas nito, ang tanging nagpapanatili kay Eric na nakatayo. Huminga siya ng malalim, nilunok ang kaniyang galit, kasabay ng pait ng kaniyang sitwasyon. Opo, sir. Aayusin ko po. Mahina niyang sagot. Tumalikod si Richard na tila walang ginawang masama, habang si Eric ay naiwang basang-basa sa gitna ng malamig na tingin ng kaniyang mga kasamahan. Sumapit ang 9:00 ng gabi nang sa wakas ay makalabas si Eric sa tarangkahan ng kumpanya. Ang hangin sa labas ay tuyo at madilim. Naglakad siya patungo sa kaniyang maliit na apartment. Ang bawat kanto ng kalsada ay tila mas lalong humahaba dahil sa kaniyang pagod. Wala sa kanya si Luna ngayong gabi. Naroon ang bata sa kanyang kapatid na si Teresa. Ito ang naging setup nila. Simula nang mamatay ang kanyang asawa, 3 taon na ang nakararaan. Ang kanyang bahay ay dapat na tahimik, isang libingan ng mga alaala at pagod. Ngunit nang marating niya ang tapat ng kanyang pintuan, napakunot ang kanyang noo. May manipis na sinag ng liwanag na lumalabas mula sa ilalim ng pinto. Sigurado siyang pinatay niya ang lahat ng ilaw bago siya umalis kaninang madaling araw. Dahan-dahan niyang inilabas ang kaniyang susi. Ang kaniyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilisang kaba ay humahalo sa kaniyang panghihina. Magnanakaw ba o baka bumalik ng maaga? Si Teresa dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Walang ingay na nalikha ang mga bisagra dahil sa kaniyang pag-iingat. Pagpasok niya, bumungad sa kanya ang amoy ng malinis na sabon at sariwang hangin. Hindi madilim ang loob. Ang ilaw sa kusina
ay nakabukas nagbibigay ng mainit na liwanag sa kaniyang maliit na sala. Nakarinig siya ng mahinang kalansing ng mga plato at ang tunog ng dumadaloy na tubig mula sa lababo. Dahan-dahan siyang lumapit sa pasilyo. Doon sa tapat ng kanyang lababo ay may isang babaeng nakatalikod. Ang buhok nito ay maayos na nakatali, nakasuot ng isang mamahaling puting blusa na halatang hindi bagay sa marungis na dingding ng kanyang kusina. Maingat nitong binabanlawan ang mga platong iniwan ni Eric kaninang umaga. Tumigil ang babae, tila naramdaman ang kanyang presensya. Dahan-dahan itong humarap at doon ay parang huminto ang mundo ni Eric. Ang kaniyang mga mata ay nanlaki, ang kaniyang bag ay muntik ng malaglag mula sa kaniyang balikat. Ang babaeng nakatayo sa kaniyang maliit at barong-barong na kusina ay walang iba kundi si Michelle Wilson, ang CEO ng Wilson Industrial, ang babaeng tinitingala ng lahat, ang untouchable na pinuno ng isang multimilyong dolyar na imperyo. Ngunit ngayon, wala siyang suot na mamahaling blazer. Ang kaniyang mga mata ay hindi malamig gaya ng karaniwang nakikita sa mga balita. Sa halip may bakas doon ng matinding pagsisisi at kalungkutan. Mr. Donovan, malumanay nitong panimula. Ang boses ay parang musika sa gitna ng kaniyang magulong isipan. Alam kong hindi mo ako inaasahan dito. Hindi makapagsalita si Eric. Ang kaniyang lalamunan ay tila natuyo. Anong ginagawa niyo sa bahay ko? Huminga ng malalim si Michelle, ang kaniyang mga kamay na basang-basa pa ng tubig ay bahagyang nanginginig. Nandito ako para sabihin ang katotohanan, Eric. Ang katotohanan tungkol sa kung bakit ka nagdurusa sa kumpanyang ito. Tumingin si Michelle ng diretso sa mga mata ni Eric. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Eric na may isang malaking bagyo na parating. At ang sasabihin ko sa iyo, pagpapatuloy ni Michelle, ang boses ay puno ng emosyon, ay tiyak na dudurog sa iyong puso. Naiwang nakatayo si Eric, basang-basa pa rin ang kanyang uniforme mula sa pambabastos ni Richard, habang ang kanyang pinakamataas na boss ay nasa loob ng kanyang tahanan, bit-bit ang isang sikretong kayang bumago sa kanyang buong buhay. Ang isipan ni Eric ay isang blangkong pader. Ang pagod mula sa 16 na oras na trabaho, ang kahihiyan mula sa insidente kanina, at ngayon, ang surreal na imahe ng pinakamakapangyarihang babae sa kanyang kumpanya na naghuhugas ng kanyang maruruming plato. Lahat ay naghalo-halo hanggang sa hindi na niya malaman kung ano ang dapat maramdaman. Paano ka nakapasok dito? Iyon ang unang tanong na namutawi sa kanyang mga labi. Ang boses niya ay gas-gas at puno ng pagdududa. Pinatay ni Michelle ang gripo. Ang biglaang katahimikan ay tila mas nakabibingi kaysa sa ugong ng mga makina sa planta. Maingat niyang pinunasan ang kaniyang mga kamay sa isang malinis na tuwalya na dala niya. Doon napansin ni Eric na nanginginig ang mga ito. Kinausap ko ang landlord mo. Sinabi kong may company emergency. Paliwanag ni Michelle, ang kaniyang tingin ay nakatuon sa sahig na may lamat sa tapat ng lababo. Patawad, alam kong isa itong malaking panghihimasok. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Eric. Company emergency, Ma'am Wilson, CEO kayo ng isang korporasyon na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Hindi kayo gumagawa ng house calls at lalong hindi kayo naglilinis ng kusina ng mga empleyado nyo. Kaya sabihin nyo sa akin, ano ba talaga ito? Ang bawat salita niya ay may diin isang pader na itinatayo niya sa pagitan nilang dalawa para protektahan ang sarili. Inaasahan niyang magagalit si Michelle o di kaya'y magpapakita ng awtoridad. Ngunit sa halip, dahan-dahan itong tumingin sa kanya at ang nakita ni Eric sa mga mata nito ay hindi galit kundi hiya. Tama ka, mahinang sabi ni Michelle. Hindi ako gumagawa ng house calls. Sa loob ng 15 taon, ibinuhos ko ang lahat para itayo ang kumpanyang yan. At habang ginagawa ko yon, nabulag ako.
Hindi ko na nakita ang mga taong nagpapatakbo nito. Iginawi niya ang kaniyang kamay patungo sa maliit at lumang mesa ni Eric. Pakiusap, maupo ka. Mas gusto kong nakatayo. At Donovan na lang po, ma'am. Malamig na tugon ni Eric. Hindi pa tayo nag-uusap kahit kailan. Nilalagpasan mo lang ako sa pasilyo na parang isa akong muebles. Tapos ngayon, nasa bahay kita at umaarte ka na parang magkaibigan tayo. Ang mga salita ay tila mga punyal na tumusok sa katahimikan ng kusina. Ang postura ni Michelle ay bahagyang nanghina. Tama ka ulit, sabi nito. Ang boses ay halos pabulong. Naging bulag ako. Pinili kong maging bulag. Hinila niya ang isang silya at naupo ang kanyang mga balikat ay tila may pasan na mabigat. 2 araw na ang nakalipas. Panimula niya ang kanyang mga mata ay muling nakatingin kay Eric. May tiningnan akong mga financial records na hindi nagtutugma. Nagsimula akong maghalungkat at ang natuklasan ko, huminto siya sandali, tila nag-iipon ng lakas. Eric, alam mo ba kung bakit ka nagtatrabaho ng 16 na oras habang ang ibang technician ay 8 oras lang? Kumuyom ang panga ni Eric. Dahil sabi ni Richard, kulang kami sa tao. Umiling si Michelle. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na ngayon sa galit na hindi nakadirekta kay Eric. Hindi kayo kulang sa tao. 2 taon nang binubulsa ni Richard ang budget para sa 3 pang technician. Nag-uulat siya ng mga empleyadong multo. Sa corporate kinokolekta ang mga sahod nila at ipinapasa sa iyo ang lahat ng kanilang trabaho. Ang mga salitang iyon ay parang isang malakas na suntok sa sikmura ni Eric. Napahawak siya sa likod ng isang silya para suportahan ang sarili. Ang pagod na naramdaman niya sa loob ng 2 taon ay biglang nagkaroon ng pangalan pagnanakaw. Hindi lang yan. Pagpapatuloy ni Michelle, ang boses niya ay nanginginig na. Ang mga performance review mo, yung mga dahilan kung bakit hindi ka napopromote, pinepeke niya ang lahat ng yon. Itinaas niya ang kaniyang tingin. Nakita ko ang tunay mong mga numero, Eric. Ang error rate mo ay 0.3%. Iyon ang pinakamahusay sa buong departamento. Pero ang inire-report ni Richard ay 12%. Nang hina ang mga tuhod ni Eric. Napaupo siya sa silyang nasa tapat ni Michelle. Ang lahat ng gabi na inakala niyang hindi siya sapat, ang lahat ng pagkakataon na sinisi niya ang sarili sa pagiging mabagal, lahat ay kasinungalingan. 2 taon. 2 taon ng kanyang buhay ang ninakaw sa kanya. Bakit, tanong niya, ang boses niya ay basag? Bakit niya gagawin yon? Dahil magaling ka sa trabaho mo. Diretsahang sagot ni Michelle. Masyadong magaling. Kung makikita ng corporate ang tunay mong performance, ipopromote ka nila. Makukuha mo ang sahod na nararapat para sa'yo. At mawawala ang gintong baka ni Richard, isang taong kayang gawin ang trabaho ng 4 na tao nang hindi nagrereklamo. Napatingin si Eric sa kaniyang mga kamay na nakakuyom sa ibabaw ng mesa. Ang kaniyang pagod ay napalitan ng isang nag-alab na galit. Tumingin si Michelle ng diretso sa mga mata ni Eric. Ang kaniyang mukha ay puno ng determinasyon at pagsisisi. Ang tanong ay hindi kung bakit kanya sinira, Eric. Sabi niya, ang bawat salita ay may bigat. Ang tanong ay kung ano ang gagawin natin para pagbayarin siya. Huminga siya ng malalim, ang kaniyang mga mata ay hindi bumibitaw. At nandito ako para siguraduhing mangyayari yon. Ang hangin sa loob ng isang madilim na silid sa likod ng isang bar ay mabigat sa amoy ng sigarilyo at murang alak. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang bombilyang nakabitin sa ibabaw ng isang mesang puno ng mga baraha at basag na bote. Si Richard na noon ay bagong promote bilang operations manager ay pawis na pawis habang nakatitig sa mga barahang hawak ng kaniyang kalaban, isang lalaking may peklat sa mukha na kilala bilang si Butch. Isang malutong na tunog ng pagbagsak ng baraha sa mesa ang narinig. Royal flush,
Sabi ni Butch na may ngising aso. Mukhang talo ka na naman, Richard. 100,000. Nanlamig ang buong katawan ni Richard. Ito na ang huling pera na inutang niya. Ang kanyang mga utang sa sugal ay umaabot na sa 250,000. Bigyan mo pa ako ng 1 linggo. Nanginginig niyang pakiusap. Tumawa si Butch, isang tawang walang kagalakan. Tapos na ang palugit mo. Baka gusto mong dalawin ng mga bata ko ang pamilya mo para ipaalala sa iyo ang utang mo. Sa gitna ng kanyang takot at desperasyon, isang ideya ang nabuo sa isipan ni Richard. Isang mukha ang sumagi sa kanyang alaala. Isang tahimik na trabahador na halos hindi nagsasalita, laging pagod, at may isang anak na binubuhay. Si Eric Donovan, ang perpektong biktima. Magbabayad ako. Mabilis na sabi ni Richard. May paraan ako. Kailangan ko lang ng kaunting panahon para ayusin ang mga numero sa opisina. Tumingin siya sa kaniyang file sa opisina kinaumagahan. Nakita niya ang performance record ni Eric, halos perpekto. Nakita niya rin ang budget para sa 3 pang technician na hindi kailanman kinuha ng kumpanya. Doon sa malamig na liwanag ng kanyang opisina, binuo niya ang kanyang plano. Gagamitin niya ang kasipagan ni Eric para pagtakpan ang kanyang pagnanakaw. Pasensya na, Donovan. Bulong niya sa sarili habang tinitingnan ang litrato ni Eric sa file. Kailangan kong mabuhay at ang kabaitan mo ang magbabayad ng mga utang ko. Kasalukuyan. Sa kusina ni Eric, ang kwento ni Michelle ay parang laso na unti-unting kumakalat sa sistema ni Eric. Ang galit ay nagsimulang pumalit sa kaniyang pagkabigla. Hindi na ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa oras na ninakaw sa kanya. Ang school play ni Luna. Sabi ni Eric, ang boses niya ay garalgal. Gumanap siyang isang puno. Buong linggo siyang nag-practice sa bahay kung paano hindi gagalaw. Hindi ako nakapunta dahil may urgent report daw na kailangan ni Richard. Iyon pala. Hindi niya matapos ang sasabihin. Ang alaala ng malungkot na mukha ni Luna nang umuwi siya ng gabing iyon ay parang isang matulis na kutsilyong sumaksak sa kaniyang dibdib. Ang mukha ni Michelle ay napuno ng awa at pagsisisi. Hindi lang sahod ang ninakaw niya sa iyo, Eric. Ninakaw niya ang mga alaala na hindi mo na maibabalik. Sa gitna ng kanilang mabigat na pag-uusap, isang mahinang tunog ang gumambala sa kanila, ang pagbukas ng pinto sa sala. Nanlaki ang mga mata ni Eric. Si Teresa. Kasunod ng pagbukas ng pinto ay ang maliliit na yabag at isang masayang boses ng bata. Daddy, umuwi na kami. Biglang pumasok sa kusina si Luna, suot pa ang kanyang pantulog na may disenyo ng mga bituin at hila-hila ang kanyang paboritong kunehong laruan. Sa likod niya ay ang kapatid ni Eric na si Teresa na may daladalang bag. Natigilan si Luna nang makita niya ang isang estranghero sa kanilang kusina. Kumapit siya sa binti ng kanyang ama. Si Teresa naman ay agad na nagtaas ng kilay. Ang kanyang mga mata ay tila sinusuri ang bawat galaw ni Michelle. Jake, anong nangyayari dito? Tanong ni Teresa. Ang boses ay puno ng pagtataka at pag-aalala. Hindi ba't yan si Ma'am Wilson po, putol ni Eric, hindi alam kung paano ipapaliwanag ang sitwasyon. Ngumiti si Michelle, isang nangiting pilit ngunit sinserong sinubukan. Lumuhod siya para maging ka-level ang tingin ni Luna. Hello Luna, ako si Michelle. Kaibigan ako ng daddy mo sa trabaho. Tumingin si Luna mula kay Michelle patungo sa kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay puno ng inosenteng tanong. Daddy, friend mo siya? Ang ganda niya. Isang bahagyang pamumula ang gumuhit sa pisngi ni Michelle. Ito marahil ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na may pumuri sa kanya ng walang anumang hidden agenda. Hinila ni Teresa si Eric palayo sa kusina. Anong ginagawa ng CEO ng Wilson dito sa ganitong oras ng gabi? Bulong niya, ang bawat salita ay may diin. May problema ba? Tatanggalin ka ba nila sa trabaho?
Umiling si Eric, ang kaniyang isipan ay gulong-gulo pa rin. Binaliktad niya, ate, sila ang may problema. 2 taon. 2 taon na pala akong niloloko ng manager ko. Ang pag-aalala sa mukha ni Teresa ay napalitan ng nag-aapoy na galit. Sinabi ko na sa'yo may mali sa lugar na yan. Anong gagawin mo? Bago pa man makasagot si Eric, bumalik sila sa kusina. Naabutan nilang magkausap na si Michelle at si Luna. Tapos po, sabi ni teacher, ako daw ang pinakamagaling na puno sa buong klase. Masayang kwento ni Luna. Talaga sigurado akong ikaw nga ang pinakamagaling. Sagot ni Michelle, ang kaniyang boses ay malambing, isang tono na hindi pa kailanman narinig ni Eric mula sa kanya. Tumayo na si Michelle at hinarap si Eric, ang kaniyang CEO persona ay bumabalik. Ngunit ngayon may halong determinasyon para sa katarungan. Kailangan ko nang umalis, sabi niya. Pero gusto kong malaman mo ito. Tumingin siya nang diretso sa mga mata ni Eric. Ang kaniyang tingin ay matatag, walang bahid ng pag-aalinlangan. Bukas, sabi niya, ang boses ay matigas at puno ng pangako. Bukas magbabayad si Richard, Lunes ng umaga. Ang hangin sa operations floor ng Wilson Industrial ay kasing bigat ng dati. Ang amoy ng lumang kape ay humahalo sa bahagyang amoy ng langis mula sa mga makina. Ang mga trabahador ay gumagalaw na parang mga robot, ang kanilang mga mukha ay walang emosyon, hinahanda ang sarili para sa isa na namang linggo ng pagpapagal. Si Eric ay nasa kaniyang pwesto, tahimik na nagtatrabaho. Ngunit ngayon, may kakaiba sa kanya. Ang dati laging nakayukong ulo ay bahagyang nakaangat. Ang dati walang laman na mga mata ay may bahid ng pag-aabang. Ang pangako ni Michelle kagabi ay umuugong sa kanyang isipan. Bukas magbabayad si Richard. 8:30 dumating si Richard. Naglalakad ito na tila pag-aari niya ang buong palapag. May dalang isang tasa ng mamahaling kape at may mapang-uyam na ngisi sa labi. Ang unang hinanap ng kanyang mga mata ay si Eric. Donovan, malakas niyang tawag, sapat para marinig ng lahat. Natapos mo na ba yung pinapaayos ko? O baka kailangan mo na namang paliguan para magising ka? Ilang trabahador ang napangiti ng pilit takot na mapag-initan. Si Eric ay huminga ng malalim at handa nang sumagot, ngunit bago pa man niya magawa yon, isang malakas na tunog ang pumutol sa lahat. Ang malaking salaming pinto ng operations floor ay bumukas ng malakas. Pumasok si Michelle Wilson. Hindi siya nag-iisa. Sa magkabilang gilid niya ay 2 lalaking nakasuot ng itim na suit. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang kibo. Sa likod nila ay 2 security guard ng kumpanya. Ang buong palapag ay biglang natahimik. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng bentilasyon. Ang lahat ng mga mata ay napako kay Michelle. Ang kaniyang presensya ay tila nagpababa ng temperatura sa silid. Nakasuot siya ng isang itim na business suit, ang kaniyang buhok ay nakapusod ng maayos at ang kaniyang mga mata ay matalim na, parang mga patalim. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Richard. Ang kaniyang pagiging mayabang ay napalitan ng pagiging sip-sip. Ma'am Wilson, anong ginagawa niyo rito? Isang malaking karangalan. Hindi siya pinansin ni Michelle. Ang kaniyang mga mata ay hindi man lang lumingon sa direksyon ni Richard. Naglakad siya ng diretso patungo sa Central Command Station sa gitna ng palapag, kung saan naroon ang isang malaking monitor na karaniwang nagpapakita ng mga production statistics. Ikonekta mo ang laptop ko sa main screen. Utos niya sa IT technician na naroon ang kaniyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na hindi matitinag. Nanginginig na sinunod ng technician ang utos. Maya-maya pa ang mga numero ng produksyon sa screen ay naglaho. Napalitan ito ng isang spreadsheet. Isang kolektibong paghinga ang narinig mula sa mga empleyado. Ang spreadsheet ay naglalaman ng mga pangalan na hindi nila kilala. Sa tabi ng mga pangalang ito ay ang mga payroll record na nagpapakita ng libu-libong dolyar na sahod
na idineposito buwan-buwan sa iisang bank account. Ipinakita sa screen ang pangalan ng may-ari ng bank account, Richard D. Santos. Namutla si Richard. Ano? Anong kalokohan to, ma'am? Nahack siguro ang sistema natin. Muling hindi siya pinansin ni Michelle. Isang click pa, at ang screen ay nagpakita ng 2 dokumento magkatabi. Sa kaliwa ay ang tunay na performance review ni Eric Donovan na may nakasulat na 0.3% error rate. Sa kanan ay ang isinumite ni Richard sa HR na may nakasulat na 12% error rate. Doon na nagsimula ang bulungan. Ang mga tao ay nagtinginan mula na sa screen patungo kay Richard at pagkatapos ay kay Eric. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanilang mga isipan. Ito ay paninira. Sigaw ni Richard ang kaniyang boses ay nagpapahiwatig ng papalapit na pagkasira ng bait. Gawa-gawa niyo lang yan. Kasabot ka niya. Itinuro niya si Eric ang kanyang daliri. Ay nanginginig sa galit. Gusto niyang agawin ang posisyon ko. Sa wakas nagsalita si Michelle, ang kaniyang boses ay dumagundong sa katahimikan. Ang tanging nagnanakaw dito, Mr. Santos, ay ikaw. Doon na tuluyang nawala sa sarili si Richard. Ang kaniyang muka ay namula sa galit at kahihiyan. Sa isang mabilis na kilos na hindi inaasahan ng lahat, dinampot niya ang isang mabigat na metal clipboard mula sa isang mesa at sumugod. Ngunit hindi si Michelle ang kaniyang tinarget. Ang kaniyang mga matang nanlilisik sa galit ay nakatuon kay Eric. Ikaw, kasalanan mo to. Tinaas niya ang clipboard, handa nang ihampas ito ng buong lakas. Ang mga babae ay napasigaw. Ang mga guard ay nagsimulang tumakbo, ngunit huli na sila. Subalit mas mabilis si Eric. Sa isang iglap, ang lahat ng sakit, pagod at galit na kinimkim niya sa loob ng 2 taon ay sumabog. Humakbang siya paharap, sinalubong ang pag-atake ni Richard. At bago pa man bumagsak ang clipboard, isang malakas at mabilis na suntok ang pinakawalan ni Eric. Tumama ito ng diretso sa panga ni Richard. Isang malutong na tunog ang umalingaw-ngaw. Ang yabang sa mukha ni Richard ay biglang naglaho, napalitan ng gulat at sakit. Nabitawan niya ang clipboard na bumagsak sa sahig at lumikha ng isang malakas na kalabog. Ang kaniyang katawan ay sumunod bumagsak na parang isang sako ng bigas sa sahig, walang malay. Natahimik ang lahat. Nakatayo si Eric sa ibabaw ni Richard. Ang kaniyang dibdib ay mabilis na tumataas baba. Ang kaniyang mga kamao ay nanginginig. Nakatingin siya sa kaniyang ginawa, hindi makapaniwala na nagmula sa kanya ang ganoong klaseng lakas. Hindi natinag si Michelle. Kalmado siyang sumenya sa mga security guard. Ilabas niyo na ang basurang yan. Binuhat ng mga guard ang walang malay na si Richard at kinaladkad palabas ng opisina. Humarap si Michelle sa mga empleyadong tulala pa rin. Ang kanyang boses ay muling pumuno sa silid, ngunit ngayon, ito'y may tono ng pag-asa. Ang araw na ito ay hudyat ng pagbabago sa Wilson Industrial. Deklara niya, wala nang lugar dito ang mga mapang-abuso at magnanakaw. Ang bawat isa sa inyo ay pahahalagahan. Ang bawat isa sa inyo ay rerespetuhin. Ang kaniyang mga mata ay lumipat at tumitig ng diretso kay Eric. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kaniyang mga labi. At para simulan ang pagbabagong ito, pagpapatuloy niya ang kaniyang boses ay malinaw at matatag para marinig ng lahat. Nais kong ipakilala sa inyo ang inyong bagong Senior Operations Manager, Mr. Eric Donovan. Ang katahimikan ay binali ng isang mahinang palakpak mula sa isang matandang technician sa likod. Sinundan ito ng isa pa at isa pa hanggang sa ang buong palapag ay napuno ng malakas na palakpakan, isang tunog ng katarungan at bagong pag-asa. Ang amoy sa ika-20 palapag ay ibang-iba. Dito ang hangin ay malinis at malamig, may halong amoy ng mamahaling air freshener at bagong carpet. Walang bakas ng langis o pawis. Ang tanging maririnig
ay ang mahinang ugong ng aircon at ang halos walang tunog na pag-click ng mga keyboard mula sa mga cubicle. Nakatayo si Eric sa tapat ng isang pinto na gawa sa mahogany. Sa isang makintab na plakeng pilak sa tabi nito, nakaukit ang mga salitang hindi niya pa rin lubos na matanggap. Eric Donovan, Senior Operations Manager. Huminga siya ng malalim bago buksan ang pinto. Bumungad sa kanya ang isang opisina na mas malaki pa sa sala ng kaniyang apartment. May sarili itong bintana na tanaw ang buong syudad. Ang mesa ay malinis, maliban sa isang bagong-bagong laptop at isang telepono. Para kay Eric ito ay parang isang hawla na gawa sa salamin at bakal. Ang unang linggo niya sa bagong posisyon ay isang pagsubok sa apoy. Ang mga dating kasamahan niya sa operations floor ay umiiwas sa kaniyang tingin. Ang dating biruan at kamustahan ay napalitan ng formal na sir at mga pilit na ngiti. Ramdam niya ang pader sa pagitan nila, hindi na siya isa sa kanila. Pero mas malala ang pakikitungo ng mga kapwa niya manager. Sa unang meeting na dinaluhan niya, tila ba isa siyang hayop sa zoo na pinagtitinginan. So ito pala ang pet project ni Miss Wilson. Narinig niyang bulong ng isang manager mula sa finance department. Balita ko, isang technician lang yan. Paano naman niya mapapatakbo ang buong operations? Sagot naman ng isa pa. Sa gitna ng meeting nang subukan niyang magbigay ng suhestyon tungkol sa pagpapabuti ng workflow, sa planta agad siyang pinutol ng isang matandang lalaki mula sa board. With all due respect, Mr. Donovan, sabi nito, ang bawat salita ay may bahid ng pangmamaliit. Hayaan mo na muna ang mga diskarte sa amin. Manatili ka muna sa kung saan ka pamilyar, sa mga makina. Ang tawa na sumunod ay mahina, ngunit para kay Eric, ito ay kasing ingay ng isang kulog. Nilunok niya ang kaniyang pride at tumahimik na lamang sa buong meeting. Pakiramdam niya'y isa siyang impostor na nagkukunwaring kabilang sa kanilang mundo. Gabi-gabi, naiiwan si Eric sa kaniyang bagong opisina, pilit na pinag-aaralan ang mga report at spreadsheet na hindi niya maintindihan. Dito niya nahanap ang isang hindi inaasahang kakampi. Isang gabi habang nakatitig sa mga komplikadong numero, bumukas ang pinto ng kaniyang opisina. Pumasok si Michelle, dala ang 2 tasa ng mainit na kape. Wala na siyang suot na blazer, nakalilis na ang manggas ng kaniyang puting blusa. Mukhang kailangan mo to, sabi niya inilapag ang isang tasa sa mesa ni Eric. Ang amoy ng kape ay tila nagbigay ng kaunting buhay sa pagod niyang sistema. Salamat, mahinang sagot ni Eric. Hindi ko akalain na ganito pala kahirap to. Mas madali pang magkumpuni ng sirang makina. Sumandal si Michelle sa gilid ng mesa, hawak ang sariling tasa. Huwag mo silang intindihin. Naiinggit lang sila dahil nakita mo ang problema na pinili nilang huwag pansinin. Simula noon, naging ritual na nila ito. Tuwing gabi pag-alis ng lahat ng empleyado, pupunta si Michelle sa opisina ni Eric. Tutulungan niya itong intindihin ang mga report. Ipapakita niya rito kung paano gumawa ng mga presentasyon. Ngunit habang tumatagal ang kanilang mga pag-uusap, ay lumalayo na sa trabaho. Nagkwekwentuhan sila tungkol kay Luna, sa paborito nitong pagkain sa mga kalokohan nito sa eskwela. Nagkwento si Eric tungkol sa yumaong asawa at sa kauna-unahang pagkakataon, nakinig si Michelle ng walang paghuhusga. Si Michelle naman nagkwento tungkol sa kanyang kalungkutan sa tuktok sa pakiramdam na napapaligiran ka ng maraming tao pero nag-iisa ka pa rin. Isang gabi habang abala sila sa pag-aayos ng isang mahalagang presentasyon para sa board, napansin ni Eric ang pagod sa mga mata ni Michelle. Kailangan mo nang magpahinga, sabi niya. Kailangan nating matapos to, sagot ni Michelle, ngunit halata ang panghihina sa kaniyang boses. Tumayo si Eric at dahan-dahang minasahe ang mga balikat ni Michelle. Sa una nanigas ang babae sa pagkabigla, ngunit maya-maya pa'y naramdaman niya ang unti-unting pag-relax ng kaniyang mga kalamnan. Salamat, bulong ni Michelle, ipinikit ang kaniyang mga mata.
Ang katahimikan sa pagitan nila ay napuno ng isang kuryenteng hindi nila maipaliwanag. Dahan-dahang humarap si Michelle. Ang kanilang mga mukha ay ilang pulgada na lang ang pagitan. Nakita ni Eric ang kaniyang sariling refleksyon sa mga mata ni Michelle. Isang refleksyon na hindi technician, hindi manager, kundi isang lalaki lang. Unti-unti siyang yumuko. Si Michelle naman ay hindi gumalaw tila nag-aantay. Malapit na. Isang hinga na lang at maglalapat na ang kanilang mga labi. Biglang isang matinis na tunog mula sa telepono ni Michelle ang bumasag sa katahimikan. Napapitlag sila pareho tila nagising mula sa isang panaginip. Mabilis na kinuha ni Michelle ang telepono mula sa mesa. Ang screen ay nagpapakita ng unknown number. Kinakabahang sinagot niya ito. Hello! Isang pamilyar na boses, kahit papilit na binago ang narinig mula sa kabilang linya, isang boses na puno ng galit at panunuya. Kamusta, Miss Wilson? Mukhang masaya kayo dyan sa tour nyo. Nanigas si Michelle. Richard, isang masamang tawa ang kaniyang narinig. Mayroon akong isang bagay na sa tingin ko ay magugustuhan mong makita. Isang paalala na kahit anong taas mo, isang maling galaw lang, babagsak ka. Kasunod noon ay isang tunog ng mensahe. Binuksan ni Michelle ang text. Ang kanyang mukha ay biglang namutla na parang papel. Walang salitang ibinigay niya ang telepono kay Eric. Ang nasa screen ay isang litrato. Medyo malabo kuha mula sa malayo sa labas ng gusali. Ngunit malinaw na sila ang nasa litrato siya at si Michelle magkalapit sa loob ng opisina sa gitna ng gabi. Ang anggulo ay nagmumukha silang may ginagawang higit pa sa trabaho. Sa ilalim ng litrato ay may isang mensahe. Tingnan natin kung ano ang sasabihin ng board kapag nalaman nilang ang bago mong senior manager ay ang bago mo ring laruan. Ang litrato sa telepono ay parang isang ahas na biglang tumuklaw sa kanila. Ang init na namuo sa pagitan ni Eric at Michelle kanina ay biglang napalitan ng nagyayelong takot. Ibinagsak ni Michelle ang sarili sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay balot ng pagkagulat at galit. Hayop siya. Nanggigigil niyang sabi, ang mga kamay ay nakakuyom sa ibabaw ng mesa. Kahit wala na siya sa kumpanya, gumagawa pa rin siya ng paraan para sirain tayo. Anong plano niya gagamitin niya yan para sirain ang reputasyon mo? Tanong ni Eric, ang boses niya ay puno ng pag-aalala. Hindi lang reputasyon ko. Sagot ni Michelle, tumingin siya kay Eric, ang kaniyang mga mata ay puno ng takot. Ang board, lalo na si Chairman Salvador, konserbatibo siya. May morality clause sa kontrata ko. Kapag napatunayan na may improper relationship ako sa isang empleyado, pwede nila akong tanggalin. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Eric si Michelle na ganito hindi ang makapangyarihang CEO, kundi isang babaeng takot na mawala ang lahat ng kaniyang pinaghirapan. Biglang tumayo si Eric. Hindi ako papayag. Ako na ang aalis. Babalik na lang ako sa pagiging technician. Kung mawawala ako sa management, mawawalan ng saysay ang blackmail niya. Mabilis na umiling si Michelle, tumayo rin siya at hinawakan ang braso ni Eric. Hindi. Iyon ang gusto niyang mangyari. Ang gusto niya ay matakot tayo at sumuko. Kung aalis ka, panalo siya. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa sandaling iyon, hindi na sila boss at empleyado. Sila ay 2 taong magkakampi laban sa isang kaaway. Lalabanan natin to, sabi ni Michelle. Ang kanyang boses ay muling nagkaroon ng determinasyon. Magkasama. Kinabukasan ang tensyon sa pagitan nila ay ramdam na ramdam. Sa opisina, formal at profesional ang kanilang pakikitungo, maingat sa bawat kilos at salita. Ngunit sa likod ng mga saradong pinto, sila ay nagpaplano. Kumuha si Michelle ng isang private investigator para hanapin si Richard. Isang gabi pagkatapos ng isa na namang mahabang araw, nakatanggap si Eric ng tawag mula kay Michelle. Ang boses nito sa kabilang linya ay basag at nanginginig. Eric, pwede ka bang pumunta dito?
Sabi nito kasunod ang pag-ubo. Hindi ko alam. Hindi ko alam ang gagawin. Hindi nagdalawang isip si Eric. Kinuha niya ang address ng penthouse ni Michelle at agad na nagmaneho papunta roon. Pagdating niya ang pintuan ay bahagyang nakabukas. Pagpasok niya nakita niya si Michelle na nakaupo sa sahig ng malawak nitong sala na papaligiran ng mga basag na piraso ng isang picture frame. Umiiyak siya. Dahan-dahang lumapit si Eric. Sa gitna ng mga bubog nakita niya ang isang lumang litrato, isang masayang pamilya, isang batang Michelle kasama ang kaniyang mga magulang. Namatay sila sa isang car accident noong 16 na taon ako, sabi ni Michelle sa pagitan ng mga hikbi. Iniwan nila sa akin ang kumpanya. Simula noon, wala na akong ibang ginawa kundi magtrabaho. Itinayo ko ang pader sa paligid ko para hindi na ako masaktan ulit. Akala ko, kapag naging matagumpay ako, mapupunan ko ang pagkukulang. Pero, mali pala ako. Umupo si Eric sa tabi niya, hindi alintana ang mga bubog. Hindi siya nagsalita. Hinayaan niya lang itong ilabas ang lahat ng sakit na matagal na nitong kinimkim. Pagod na ako, Eric. Pag-amin niya. Pagod na akong magpanggap na malakas. Pagod na akong mag-isa. Sa sandaling iyon, nakita ni Eric ang tunay na Michelle, isang babaeng nasugatan ng kahapon, naghahanap ng kalinga sa gitna ng malamig niyang mundo. Hindi ka na nag-iisa, mahinang sabi ni Eric. Upang maiba ang kaniyang pakiramdam, niyaya niya itong lumabas. Halika, may ipapakita ako sa'yo. Dinala niya si Michelle, hindi sa isang mamahaling restaurant, kundi sa isang maliit na kainan sa tabi ng kalsada na nagtitinda ng pinakamasarap na pares sa buong syudad. Sa una nag-aalangan si Michelle, ngunit nang matikman niya ang mainit na sabaw, isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Pagkatapos dinala niya ito sa isang parke kung saan madalas niyang isinasama si Luna. Umupo sila sa isang swing, tinatanaw ang mga bituin. Doon sa ilalim ng kalangitan, nawala ang CEO at ang senior manager. Ang natira ay si Michelle at si Eric lang. Salamat dito, sabi ni Michelle, ang kaniyang boses ay kalmado na. Ngayon ko lang ulit naramdaman to, ang maging normal. Habang pauwi na sila, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sabay silang tumakbo papunta sa sasakyan basang-basa, ngunit tumatawa. At sa gitna ng malakas na ulan, tumunog ang telepono ni Eric. Si Teresa. Eric, si Luna mataas ang lagnat. Ang saya sa mukha ni Eric ay biglang napalitan ng matinding pag-aalala. Papunta na ako. Saan yan? Sasama ako. Mabilis na sabi ni Michelle, walang bahid ng pag-aalinlangan. Sumugod sila sa bahay ni Teresa. Pagdating nila, naabutan nilang balisang-balisa si Teresa habang si Luna ay nakahiga sa sofa, nanginginig sa lagnat. Wala na tayong gamot na paracetamol para sa bata, sabi ni Teresa. Ako na ang bibili, sabi ni Eric. Ngunit bago pa siya makalabas, inabot ni Michelle ang susi ng kaniyang kotse. Mas mabilis ako. Alam ko ang isang 24-hour na botika malapit dito. Bantayan niyo na lang si Luna, sabi ni Michelle. Mayroon siyang isang mahalagang video call meeting sa mga international investors sa loob ng 1 oras, ngunit hindi niya iyon inalintana. Mabilis siyang nawala sa gitna ng malakas na ulan. Habang nag-aantay si Eric ay hindi mapakali. Makalipas ang 15 minuto, bumalik si Michelle, basang-basa dala ang isang paper bag na puno ng gamot prutas at maging isang bagong coloring book para kay Luna. Pagkatapos mapainom ng gamot si Luna, unti-unti itong huminahon at nakatulog. Nagpasalamat si Teresa kay Michelle, ang kaniyang pagdududa sa babae ay unti-unting nawawala. Habang naghahanda silang umalis, isang itim at mamahaling kotse ang huminto sa tapat ng bahay ni Teresa. Bumukas ang bintana nito at mula sa loob ay tumingin sa kanila ang isang matandang lalaki na may malamig na mga mata, si Chairman Salvador. Michelle, sabi nito, ang boses ay matigas na parang yelo.
pumasok ka sa kotse. Mag-uusap tayo. Ang tingin ni Salvador ay lumipat kay Eric puno ng pagkamuhi at pag-aakusa. Malinaw ang mensahe, nakita niya ang lahat at hindi niya ito nagustuhan. Ang mansyon ni Chairman Salvador ay nakatayo sa tuktok ng isang burol, tila isang kastilyong nagmamasid sa buong syudad mula sa itaas. Ang bawat sulok nito ay sumisigaw ng old money, mga antigong kasangkapan, mga painting na nagkakahalaga ng milyon-milyon at isang katahimikan na tila binili ng pera. Para kay Eric na nakasuot ng hiniram na suit na medyo masikip sa balikat, ang lugar ay parang isang museo na hindi siya imbitado. Huwag kang magpapaapekto sa kanila, bulong ni Michelle habang inaayos ang kurbata ni Eric bago sila pumasok. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ano man ang sabihin nila, ano man ang gawin nila, tandaan mo kung sino ka. Tumango si Eric, ngunit ramdam niya ang panlalamig ng kaniyang mga kamay. Sinalubong sila ni Salvador sa may pintuan. Ang ngiti nito ay kasing init ng yelo. Michelle Iha at Mr. Donovan. Ang pakikipagkamay nito kay Eric ay mabilis at walang diin, isang malinaw na insulto. Welcome to my humble home. Ang hapunan ay isang formal at nakakabinging pagtitipon. Ang tanging maririnig ay ang mahinang kalansing ng mga kubyertos sa mga mamahaling plato. Kasama nila sa mahabang mesa ang 2 pang board members at ang kanilang mga asawa, mga taong tila hinuhusgahan si Eric sa bawat pagsubo niya. Sa wakas, binasag ni Salvador ang katahimikan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Eric. So Mr. Donovan, panimula niya, ang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng panganib. Saan ka ba talaga nagmula? I mean, bago ka bigyan ni Michelle ng ganito kalaking oportunidad. Ramdam ni Eric ang titig ng lahat. Huminga siya ng malalim. Nagmula po ako sa ibaba, Chairman. Sa sahig ng planta, 10 taon po akong technician. Isang socialite na nagngangalang Patricia, asawa ng isa sa mga board members, ang tumawa ng mahina. Oh, how charming. Isang tunay na rags to riches story. Sabihin mo sa amin, mahirap ba ang buhay doon sa ibaba? Ang pangiinsulto ay halatang halata. Bago pa man makasagot si Eric, si Michelle na ang sumalo. Ang halaga ng isang tao ay wala sa posisyon niya, Patricia. Matatag na, sabi ni Michelle. At lalong wala sa apelyido niya. Nasa dignidad ito ng kanyang pagtatrabaho. Isang bagay na hindi mo marahil maiintindihan. Namula si Patricia sa hiya, ngunit si Salvador ay hindi natinag. Dignidad? Pag-uulit ni Salvador na tila isang salitang hindi niya gusto ang lasa. Ang dignidad ay kaakibat ng reputasyon, Michelle, at ang reputasyon ng kumpanya ay nakasalalay sa reputasyon ng mga namumuno rito. Isang CEO na nakikipagrelasyon sa kanyang nasasakupan. Hindi maganda tingnan yan. Hindi ito tungkol sa itsura, Chairman, giit ni Michelle. Tungkol ito sa kung ano ang tama. Tama? Tanong ni Salvador. Ang boses ay tumaas na. Ang tama ay protektahan ang kumpanyang ipinamana sa iyo ng iyong mga magulang. Hindi ang ipagpalit ito sa isang panandaliang emosyon para sa isang hamak na technician. Tumayo si Eric. Wala po kayong karapatang umupo ka, bandang sigaw ni Salvador. Hindi ka kasali sa usapang ito. Ngunit si Michelle ang tumayo ngayon, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na hindi pa nakikita ni Eric kailanman. Kasali siya dahil ang usapang ito ay tungkol sa kanya. Doon na sumingit muli si Patricia, ang kanyang boses ay puno ng kamandag. Hayaan mo na siya, Michelle. Baka naman sanay lang talaga siyang pumulot ng mga bagay na hindi nababagay sa kanya. Siguro ay umaakyat lang siya para sa pera mo. Ang mga salitang yon ang sumira sa lahat. Ang mukha ni Michelle ay naging isang blangkong maskara ng galit. Anong sabi mo? Mahinahon, ngunit nakakakilabot niyang tanong. Ang sabi ko,
pag-uulit ni Patricia na may mayabang ng ngisi, siguro ay sanay ka sa mga basurahan, kaya kahit anong basura ay pinupulot mo. Isang segundo ng nakabibinging katahimikan. Pagkatapos sa isang mabilis at matatag na galaw, humakbang si Michelle palapit kay Patricia. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagbanta. Itinaas niya ang kanyang kamay. Isang malutong na tunog ng sampal ang bumasag sa katahimikan ng mansyon. Napasinghap ang lahat. Si Patricia ay napahawak sa kanyang namumulang pisngi ang kanyang mga mata, ay nanlalaki sa gulat at hindi makapaniwala. Lahat ng mga mata ay nasa kay Michelle na nakatayong matuwid ang kanyang dibdib, ay tumataas baba sa pinipigilang galit. Tumingin siya kay Patricia, ang kanyang mga mata ay tila kayang tumunaw ng bakal. Huwag na huwag mong babastusin ang taong mas may dignidad kaysa sa inyong lahat na nandito. Sabi niya, ang bawat salita ay mabagal at may diin. Pagkatapos ay lumingon siya kay Chairman Salvador na nakatulala pa rin. Tapos na tayo dito, deklara ni Michelle. Hinawakan niya ang kamay ni Eric, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit dito. Hinila niya si Eric palayo sa mesa, palayo sa mga elitistang hindi makagalaw sa kanilang kinauupuan. Habang naglalakad sila, patungo sa pintuan, huminto si Michelle at lumingon. Sa huling pagkakataon, ang kanyang mga mata ay diretsong nakatitig kay Salvador. At para malinaw sa inyong lahat, sabi niya, ang kanyang boses ay dumagundong sa buong silid. Kung kailangang iwan ko ang kumpanya, para sa kanya gagawin ko. Ang biyahe pabalik mula sa mansyon ni Salvador ay tahimik. Si Michelle ay nakatingin sa labas ng bintana, pinapanood ang mga ilaw ng syudad na dumadaan, habang si Eric naman ay nagmamaneho. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang tensyon mula sa hapunan ay nakabitin pa rin sa hangin. Pagdating nila sa tapat ng apartment ni Eric, pinatay niya ang makina. Hindi mo kailangang gawin yon, mahinang sabi ni Eric. Binasag ang katahimikan. Ang isuko, ang kumpanya, ang lahat ng pinaghirapan mo. Humarap sa kanya si Michelle, ang kaniyang mga mata ay malambot sa ilalim ng liwanag ng poste sa labas. Ang kumpanya ay mga gusali at numero lang, Eric. Ang nawala sa akin kanina ay ang respeto, ang dignidad. Iyon ang mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera, at ipaglalaban ko yon para sa atin. Isang mainit na pakiramdam ang dumaloy sa dibdib ni Eric. Sa gitna ng gulo, sa gitna ng digmaan, nahanap niya ang isang taong handang sumugal para sa kanya. Halika sa itaas, alok niya. Kahit isang tasa lang ng kape, para mahimas-masan tayo. Tumango si Michelle. Ang maliit na apartment ni Eric ay tila isang santuwaryo kumpara sa malamig na mansyon ni Salvador. Ang amoy ng nilutong adobo ni Teresa kanina ay nanunuot pa rin sa hangin. Sa ref nakadikit ang isang drawing ni Luna, isang malaking paru-paro na may makukulay na pakpak. Butterfly wishes, sabi ni Eric. Napansin ang pagtingin ni Michelle sa drawing. Sabi ni Luna, kapag may hiling ka, ibulong mo raw sa paru-paro at dadalhin niya sa langit. Ano ang hiling niya? Tanong ni Michelle. Ang kaniyang mga daliri ay marahang hinahaplos ang papel na sana hindi na daw masyadong pagod si Daddy. Sagot ni Eric, isang bahagyang ng ngiti ang sumilay sa kanyang labi at isang tuta. Pero mas gusto niya yung una. Ang simpleng pangungusap na yon ay tila mas tumagos sa puso ni Michelle kaysa sa anumang mamahaling regalo. Ito ang mundong matagal na niyang hinahanap, isang mundong simple, totoo at puno ng pagmamahal. Habang nagtitimpla ng kape si Eric, isang maliit na figura ang lumabas mula sa kwarto, kinukusot ang mga mata. Si Luna nagising sa kanilang mga boses. Daddy. O gising ka pa pala, anak, sabi ni Eric. Nang makita ni Luna si Michelle, ang kaniyang antok na mukha ay biglang nagliwanag. Tumakbo siya at yumakap sa mga binti ni Michelle. Tita Michelle, nandito ka. Nagulat si Michelle, ngunit isang nangiti ang agad na pumalit dito.
Yumuko siya at niyakap pabalik ang bata. Ang yakap ni Luna ay mainit at totoo, isang bagay na matagal nang hindi nararanasan ni Michelle. Pinapagalitan ba ni Lolo Salvador si Daddy? Inosenteng tanong ni Luna. Narinig pala nito ang bahagi ng usapan nila sa telepono kanina. Nagkatinginan sina Eric at Michelle. Hindi, baby. Malambing na sagot ni Michelle. Nag-uusap lang kami at pinagtanggol ko ang daddy mo kasi siya ang pinakamagaling na daddy sa buong mundo. Talaga po, tuwang-tuwang sabi ni Luna. Pagkatapos ay may kinuha siya mula sa kanyang bulsa. Isang maliit at medyo lumanang teddy bear na may isang butones na mata. Para sa iyo po, tita. Siya si Mr. Buttons. Kapag malungkot ka po, yakapin mo lang siya. Magiging okay ka po. Naramdaman ni Michelle na may namumuong luha sa kanyang mga mata. Ang isang maliit na bata na halos hindi niya kilala ay nag-aalok sa kanya ng kalinga. Isang bagay na hindi maibigay ng lahat ng yaman niya. Salamat, Luna, sabi niya. Ang boses ay nanginginig. Pangako, aalagaan ko siya. Matapos mapatulog muli. Si Luna, naiwan silang dalawa sa sala. Dinala ni Eric ang 2 tasa ng kape sa maliit na balkonahe na tanaw ang mga ilaw ng mga kabahayan sa ibaba. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang bukas. Pag-amin ni Michelle, nakatingin sa malayo. Siguradong gagawa ng paraan si Salvador para tanggalin ako. Haharapin natin ng magkasama, sabi ni Eric. Lumapit siya at tumayo sa likod niya. Hindi ka na nag-iisa, Michelle. Dahan-dahan siyang humarap. Ang hangin ay malamig, ngunit ang init sa pagitan nila ay sapat na. Sa ilalim ng mga bituin, sa maliit na balkonaheng iyon na saksi sa maraming pagod at pangarap, nawala ang lahat ng kanilang takot. Eric! Bulong ni Michelle. Michelle, sagot niya. At doon hinalikan niya ito. Hindi ito tulad ng muntik nang mangyari sa opisina. Ito ay dahan-dahan puno ng pasasalamat, pangako, at isang pag-ibig na matagal na nilang pinipigilan. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, ipinatong ni Michelle ang kaniyang ulo sa dibdib ni Eric. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang nasa bahay siya. Kinabukasan, maagang umalis si Michelle para harapin ang bagong araw. Si Eric naman ay naghahanda para ihatid si Luna sa eskwela. Habang nag-aayos sila, isang courier ang dumating, may dalang isang makapal na brown envelope para kay Eric. Nagtaka siya. Wala naman siyang inaasahang sulat. Maingat niyang binuksan ito. Sa loob na roon ang isang formal na dokumento. Nang mabasa niya ang mga unang linya, nanlamig ang kanyang buong katawan. Ito ay isang subpoena mula sa korte. Idinidemanda siya ni Richard Santos para sa wrongful termination at physical assault. Ngunit hindi iyon ang pinakamasama. Sa mga kalakip na dokumento naroon ang mga pekeng testimonya mula sa mga saksi, at higit sa lahat idinadamay nito ang personal na buhay ni Eric, ang kanyang pagiging biyudo, ang kanyang kahinaan bilang isang ama, at ang kanyang immoral na relasyon sa kanyang boss bilang motibo para saktan si Richard. Ito ay isang deklarasyon ng isang maruming digmaan, at si Eric at ang kanyang pamilya ang nasa gitna nito. Ang Grand Ballroom ng Manila Peninsula Hotel ay kumikinang sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier. Ang himig ng isang string quartet ay marahang lumulutang sa hangin, humahalo sa kalansing ng mga kopita ng champagne at sa mga pekeng tawanan ng mga mayayaman at makapangyarihan. Ito ang taunang Wilson Industrial Gala Night, ang pinakamalaking gabi para sa kumpanya. Ngunit para kay Eric ito ay parang isang execution chamber na pinalamutian ng ginto at sutla. Nakatayo siya sa tabi ni Michelle malapit sa isang malaking bintana. Suot ang isang itim na tuxedo na sa kauna-unahang pagkakataon ay naisuot niya sa kanyang buhay. Pakiramdam niya ay isa siyang estranghero na nagsuot ng balat ng ibang tao. Bawat ngiti, bawat tango sa mga investor na dumadaan ay isang malaking pagsubok. Okay ka lang. Bulong ni Michelle, ang kaniyang kamay
ay marahang dumapo sa likod ni Eric. Nakasuot ito ng isang eleganteng emerald green gown at sa kabila ng nangiti sa kanyang labi, nakikita ni Eric ang tensyon sa kanyang mga mata. "Basta kasama kita," sagot ni Eric, isang pangakong mas matibay kaysa sa anumang kontrata. Sa kabilang dako ng silid, nakita nila si Chairman Salvador, gumagalaw na parang isang buwitre, bumubulong sa mga tainga ng mga pinakamahahalagang board members. Bawat tingin na ipinupukol nito sa kanila ay puno ng panunuya. At sa isang sulok nakatayo si Richard, suot ang isang mamahaling suit, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang mapaghiganting ngiti. Handa na ang kanilang patibong. Nagsimula ang programa. Umakyat sa entablado si Chairman Salvador. Ang kanyang boses ay dumagundong sa buong ballroom. "Magandang gabi sa inyong lahat." Panimula niya, ang kaniyang tono ay tila mabait. "Nagtipon tayo ngayong gabi para ipagdiwang ang isa na namang taon ng tagumpay. Isang tagumpay na binuo mula sa tradisyon, katatagan at integridad, mga haligi, na hindi natin dapat kalimutan, lalo na sa panahon ng mga di inaasahang pagbabago." Ang patama ay malinaw. Lahat ng mata ay napunta kay Michelle. Ngunit pagpapatuloy ni Salvador, ang integridad ay nangangahulugan din ng pagbibigay ng katarungan. Kaya naman nais kong bigyan ng pagkakataon ang isang tao na naging biktima ng kawalang katarungan sa loob mismo ng ating kumpanya. Isang taong tinanggal sa maling kadahilanan. Mr. Richard Santos, pumanhik ka sa entablado. Isang kolektibong paghinga ang narinig sa buong silid. Umakyat si Richard sa entablado, ang kanyang mukha ay maamong tupa, tila siya ang biktima. "Salamat, Chairman," sabi ni Richard, ang boses ay puno ng pekeng emosyon. "Hindi po ako nandito para manira. Nandito po ako para ipakita ang katotohanan." Sa malaking screen sa likod ng entablado, isa-isang lumabas ang kaniyang mga ebidensya, isang pekeng medical certificate para sa kaniyang injury mula sa suntok ni Eric. Mga pinekeng email na nagpapakitang si Eric ay mapilit na humihingi ng promosyon. At ang pinakamasaklap sa lahat, ang malabong litrato ni na Eric at Michelle sa opisina, pinalaki para makita ng lahat. "Ito po ang katotohanan," deklara ni Richard. "Isang immoral na relasyon na ginamit para makuha ang posisyon ko at para ako ay saktan." Ang bulungan sa ballroom ay naging isang malakas na ugong. Ang mga investor ay nagtitinginan, ng kanilang mga mukha ay puno ng pagdududa at pagkadismaya. Si Salvador ay nakangisi, ang kaniyang tagumpay ay halos abot kamay na. Naramdaman ni Eric na nanlamig ang buong katawan niya. Ngunit nang hawakan ni Michelle ang kaniyang kamay, isang init ang dumaloy sa kanya. Isang tapang na hindi niya alam na taglay niya. Binitawan niya ang kamay ni Michelle at nagsimulang maglakad papunta sa entablado. "Sandali," sabi niya, ang kaniyang boses ay hindi malakas, ngunit sapat na para marinig ng lahat, at tumahimik ang buong silid. Hinarap niya ang mga tao, hindi bilang isang senior manager, kundi bilang si Eric Donovan. "Tama po si Chairman Salvador." Panimula niya, ang kaniyang mga mata ay tapat. "Galing po ako sa ibaba, sa sahig ng planta kung saan ang amoy ng pawis ay mas pamilyar kaysa sa amoy ng pabango. Ang mga kamay ko pong ito," itinaas niya ang mga ito, ipinapakita ang mga kalyo, "ay mas sanay humawak ng grasa kaysa ng kopita ng champagne." Isang katahimikan ang bumalot sa silid. Sa loob ng 10 taon, nakita ko po ang tunay na haligi ng kumpanyang ito. Hindi sila nakaupo sa mga board meeting. Sila ang mga taong hindi natutulog para lang umandar ang mga makina. Sila ang mga taong hindi nakakapunta sa school play ng kanilang mga anak dahil sa sapilitang overtime. Sila ang mga invisible na taong nagpapatakbo sa Wilson Industrial. Ang kaniyang boses ay nagsimulang magkaroon ng bigat at emosyon. Ang litratong yan, itinuro niya ang screen, ay hindi litrato ng imoralidad.
Iyan ay litrato ng dalawang taong pagod na sa sistema. Isang sistema na pinayagan ng isang magnanakaw na tulad ni Richard Santos na yumaman habang ang mga taong tulad ko ay nagkakasakit sa pagod. Lumingon siya kay Michelle na nakatingin sa kanya, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa mga mata nito. Si Michelle Wilson ay hindi nagkasala ng imoralidad. Nagkasala siya ng isang bagay na mas malala sa paningin ng mga taong tulad ninyo. Pinili niyang makita kami. Pinili niyang bumaba mula sa kanyang tore para pakinggan ang mga taong nasa ibaba. At iyon para sa inyo ay isang kasalanan, pero para sa amin iyon ay pag-asa. Nakatulala ang lahat. Ang talumpati ni Eric ay parang isang malakas na sampal sa kanilang mga mararangyang mukha. Nakita ni Richard na natatalo na siya. Sa kanyang desperasyon, sumigaw siya ng isang bagay na hindi niya dapat sinabi. Ano yung alam ng isang hamak na technician sa dignidad? Busy ka masyado sa pakikipag-date sa boss mo. Baka napabayaan mo na yung anak mo. Isang iglap, isang nakabibinging katahimikan. Bago pa man makagalaw si Eric, isang figura ang mabilis na humakbang mula sa gilid. Si Teresa ang kapatid ni Eric na isinama ni Michelle sa gala. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Hawak niya ang isang baso ng red wine. Walang salitang lumapit siya kay Richard. At sa harap ng daan-daang tao, ibinuhos niya ang laman ng baso sa mukha ni Richard. Ang matingkad na pulang alak ay dumaloy sa pekeng pagkaawa sa mukha ni Richard, bumabakat sa kaniyang puting-puting damit na tila dugo. Napanganga si Richard, hindi makapaniwala sa nangyari. Para yan sa pamangkin ko, hayop ka, sabi ni Teresa. Ang boses ay malamig at matalim. Ang ballroom ay sumabog sa gulo. Sa gitna ng kaguluhan, sumigaw si Chairman Salvador. Ang kaniyang mukha ay kulay ube sa galit. Security, palabasin ang mga yan. At sa lahat ng board members, tapos na ang kabaliwang ito. Magkakaroon tayo ng emergency vote. Alinman sa alis siya. Itinuro niya si Michelle. O babagsak tayong lahat sa barkong ito. Nakatayo sina Eric at Michelle sa gitna ng entablado. Magkahawak kamay, habang ang mga board members ay nagsisimulang magtipon, ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng pag-aalinlangan, galit at para sa ilan, isang bagong tuklas na respeto. Ang kinabukasan ng Wilson Industrial ay nakasalalay sa isang boto. Ang emergency board meeting ay ginanap sa isang pribadong silid, sa hotel, malayo sa kaguluhan ng ballroom. Ang hangin sa loob ay mas makapal pa kaysa sa usok. Si Chairman Salvador ay nakaupo sa dulo ng mahabang mesa. Ang kaniyang mukha ay matigas na parang bato. Si Michelle at Eric ay magkatabing nakaupo. Sa kabilang dulo, ang kanilang mga kamay ay magkahawak sa ilalim ng mesa. Isang tahimik na simbolo ng kanilang pagkakaisa. Simple lang ang pagpipilian. Mariing sabi ni Salvador, sinisipat ang bawat miyembro ng board. Mananatili ba tayo sa tradisyon at katatagan na nagtaguyod sa kumpanyang ito sa loob ng 50 taon? O susugal tayo sa isang emotional at mapanganib na pamumuno na tiyak na magpapabagsak sa atin? Isang matandang board member, si Mr. De Leon, na bihirang magsalita, ang tumihim. Salvador, napanood ko ang talumpati ng binatang yan kanina. At sa loob ng 30 taon ko sa board, ngayon lang ako nakarinig ng ganoong katapatan. Tumingin siya kay Eric. Hindi ko gusto ang iskandalo, pero mas hindi ko gusto ang kabulukan. Isa pang miyembro, isang babae mula sa marketing, ang sumang-ayon. Ang brand ng Wilson Industrial ay tungkol sa pamilya, pero ang ipinakita ni Richard Santos ay hindi pamilya. Iyon ay pang-aabuso. Ang ipinakita ni Michelle at ni Mr. Donovan, iyon ang tunay na katapatan. Nagsimula ang debate, ngunit habang tumatagal, nagiging malinaw na ang talumpati ni Eric ay nagtanim ng isang binhi ng pagbabago sa isipan ng marami. Ang kanyang katapatan ay mas tumimbang kaysa sa takot na ibinabato ni Salvador. Nang dumating ang oras ng botohan, ang resulta ay hindi inaasahan ng chairman.
7-4. Pabor kay Michelle. Ang mukha ni Salvador ay gumuho. Ang kanyang kapangyarihan ay biglang naglaho. Tumayo siya, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Kung ganon, tapos na ako sa kumpanyang ito. Tumalikod siya at naglakad palabas ng silid. Ang kanyang pag-alis ay hudyat ng pagtatapos ng isang lumang panahon. Paglabas ni na Michelle at Eric mula sa silid, sinalubong sila, hindi ng gulo, kundi ng katahimikan. Marami sa mga empleyado na dumalo sa gala ay nag-antay sa labas. Nang makita nila si Michelle, isang palakpakan ang nagsimula. Hindi kasing ingay ng dati, ngunit mas taos puso. Ito ay palakpak ng respeto at pag-asa. Ang amoy sa operations floor ay nagbago na. Ang amoy ng langis ay napalitan ng amoy ng bagong pintura at sariwang kape mula sa bagong break room na ipinagawa ni Eric. Ang mga mukha ng mga trabahador ay hindi na blangko, mayroon ng mga ngiti. Ang overtime ay naging voluntaryo na at may tamang bayad. Sa loob ng dating opisina ni Richard na ngayon ay isang training center, tinuturuan ni Eric ang isang grupo ng mga bagong hire na technician. Sa Wilson Industrial, sabi niya sa kanila, ang bawat isa ay may boses, ang bawat isa ay mahalaga. Huwag kayong matakot magsalita. Huwag kayong matakot magtanong. Dahil dito, pamilya tayo. Gabi na nang makauwi si Eric. Pagbukas niya ng pinto ng kanyang apartment, isang pamilyar at masayang eksena ang bumungad sa kanya. Si Michelle ay nasa kusina nakasuot ng simpleng damit at apron, habang si Luna ay nakatayo sa isang silya, tinutulungan itong maghalo ng batter para sa cupcakes. May harina sa ilong ni Michelle at sa pisngi ni Luna. Daddy, nagbebeke kami. Masayang bati ni Luna. Ngumiti si Eric, isang namangiting umaabot sa kaniyang mga mata. Ang bigat na matagal na niyang pinapasan ay tuluyan nang nawala. Pagkatapos ng hapunan at pagkatapos matulog ni Luna, naupo sila ni Michelle sa maliit na balkonahe, hawak ang tasa ng mainit na tsa. Tinanong niya ako kanina, mahinang sabi ni Michelle. Tungkol saan? Kung pwede ka na daw niyang tawaging mommy. Sagot ni Michelle, may luha ng saya sa kanyang mga mata. Sabi ko, tatanungin muna natin ang daddy niya. Tumingin si Eric kay Michelle. Sa liwanag ng buwan nakita niya ang lahat ng kanyang partner, ang kanyang kasangga, ang kanyang pag-ibig. Hindi na kailangang magpaalam, sabi ni Eric. Matagal ka ng nanay sa kanya. Inilapag niya ang kanyang tasa. Mula sa kanyang bulsa, may kinuha siyang isang maliit na kahon. Hindi ito mamahalin, hindi ito kumikinang. Binuksan niya ito. Sa loob na roon ang isang simpleng singsing na pilak. Sa gitna nito hindi isang diamante, kundi isang maliit na ukit ng isang paru-paro. Hindi ko kayang bilhin ang mundo para sa iyo, Michelle, sabi ni Eric. Ang boses niya ay puno ng emosyon. Pero maipapangako ko sa iyo ang buong mundo ko. Ang mundo namin ni Luna. Humikbi si Michelle, isang tawa at iyak na magkahalo. Hindi ko kailangan ng mundo. Kayo lang sapat na. So, anong hiling mo sa butterfly? Tanong ni Eric habang isinusuot ang singsing sa daliri ni Michelle. Natupad na. Sagot ni Michelle bago niya ito hinalikan. Sa loob ng apartment sa pinto ng ref, nakadikit pa rin ang drawing ni Luna. Ang makulay na paru-paro. Sa ilalim nito, may isang bagong drawing na idinagdag ni Luna. Kamakailan 3 tao, magkakahawak kamay sa ilalim ng isang bahaghari. Isang tatay, isang nanay, at isang anak. Hindi perpekto ang kanilang simula. Puno ito ng sakit, galit at pagsubok. Ngunit sa huli, natutunan nila na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa yaman o posisyon. Nasusukat ito sa pamilyang iyong binubuo, sa pag-ibig na iyong ipinaglalaban, at sa pag-asang natatagpuan mo sa gitna ng kadiliman. At para sa kanila iyon ay higit pa sa sapat. Isang linggo ng umaga, ang sikat ng araw ay marahang tumatagos. Sa bintana ng apartment ni Eric, nag-iiwan ng mga ginintuang guhit sa sahig na kahoy.
Ang hangin ay puno ng matamis na amoy ng pancake at maple syrup. Sa maliit na kusina, isang perpektong larawan ng pamilya ang nabubuo. Si Eric ang tagaluto, maingat na binabaligtad ang mga pancake sa kawali. Si Luna, nakatayo sa isang silya, ang tagapamahala sa mga toppings, mga hiniwang saging at strawberry. Si Michelle naman na nakasuot ng simpleng t-shirt ni Eric at pajama pants, ang tagahalo ng mainit na tsokolate. Walang mga business suit, walang mga board meeting, tanging ang malambing na himig ng tawanan ni Luna at ang mahinang tunog ng mga kubyertos. Mas masarap ito kaysa sa mga pagkain sa Hotel Tita Michelle. Sabi ni Luna habang isinusubo ang isang malaking piraso ng pancake na may kasamang saging. Dahil ito ay niluto ng may pagmamahal, di ba Daddy? Sabi ni Michelle, sabay kindat kay Eric. Ngumiti si Eric. Ito ang uri ng kapayapaan na matagal niyang pinangarap, isang kapayapaang kasing init ng kapeng hawak niya. Ngunit ang kapayapaan ay marupok. Biglang tumunog ang telepono ni Michelle sa ibabaw ng counter. Nakita niya ang pangalan sa screen, Arturo de Villa, ang pinakabagong tinik sa lalamunan niya sa board. Patawad, sabi niya at agad na sinagot ang tawag. Lumayo ng kaunti. Arturo, linggo ngayon. Oo, nabasa ko ang email. Hindi ko babawiin ang pondo. Kailangan ng mga manggagawa yon. Pakinggan mo. Habang nakikipag-usap si Michelle, ang kaniyang boses ay unti-unting tumitigas. Ang CEO persona niya ay dahan-dahang bumabalik. Ang nanggiti sa mukha ni Luna ay unti-unting nawala. Tiningnan niya ang kaniyang ama. Pagkatapos ng ilang minuto, ibinaba ni Michelle ang telepono. Isang buntong hininga ang kumawala sa kanya. Pasensya na. May emergency lang sa planta sa Cebu. Kailangan kong umalis sandali para ayusin ito online. Hinalikan niya si Luna sa noo at si Eric sa pisnggi bago mabilis na pumasok sa kwarto kung saan naroon ang kaniyang laptop. Naiwan ang katahimikan sa mesa. Hinawakan ni Eric ang kamay ng kanyang anak. Okay lang yan, anak. Babalik din agad si Tita Michelle. Tumingin si Luna sa kanyang plato ng pancake na tila hindi na kasing sarap ng dati. Sa isang mahinang boses na halos pabulong, sinabi niya ang isang bagay na tumusok sa puso ni Eric. Si Mommy dati hindi laging busy. Ang mga salitang yon, puno ng inosenteng katotohanan ng isang bata, ay isang paalala na ang pagbuo ng isang pamilya ay higit pa sa pagkapanalo sa isang laban. Kinabukasan sa ika-20 palapag ng Wilson Industrial, ang tensyon sa boardroom ay halos mahahawakan. Ipinipresenta ni Michelle ang kaniyang quarterly plan. Ang sentro ng kaniyang plano ay ang paglalaan ng malaking pondo para sa isang comprehensive healthcare at scholarship program para sa lahat ng empleyado at kanilang mga pamilya. Isang kahanga-hangang adhikain, Miss Wilson. Sabi ni Arturo de Villa, isang lalaking nasa edad 60 na may matalas na mga mata at boses na kalmado, ngunit may bigat. Hindi siya kasing arogante ni Salvador, ngunit mas mapanganib dahil sa kaniyang talino. Ngunit ang planong yan ay kukuha ng 30% ng ating capital expenditure. Ang parehong halaga na maaari nating gamitin para i-acquire ang Asian Kinetics, isang deal na magpapalaki sa ating market share ng doble. Ang pinakamalaking asset ng kumpanyang ito ay hindi ang market share, Arturo. Ito ay ang mga tao. Matatag na sagot ni Michelle. Sumandal si Arturo sa kaniyang upuan. Sinusuportahan ko ang pag-alis kay Salvador dahil siya ay tiwali. Ngunit hindi kita susuportahan sa paggawa ng Wilson Industrial bilang isang charity foundation. Ang tungkulin natin ay sa mga shareholder. At kung hindi mo kayang balansihin ang puso at ang bulsa, baka hindi ikaw ang tamang tao para sa posisyong ito. Ang banta ay malinaw. Ito ay isang bagong uri ng digmaan, hindi ng paninira, kundi ng diskarte at numero. Gabi na nang makauwi si Michelle, ang kaniyang mukha ay balot ng pagod.
Naabutan niya si Eric na tinutulungan si Luna sa kanyang takdang aralin. Nang makatulog na si Luna doon, nagsimula ang kanilang unang tunay na pagtatalo. Bakit kailangan mong ipilit yung scholarship fund ngayon? Tanong ni Eric. Alam mong hinahanapan kanila ng butas. Hindi ba pwedeng dahan-dahan lang? Nagulat si Michelle sa kaniyang tanong. Dahan-dahan Eric, ipinangako ko sa mga tao ang pagbabago. Hindi ko sila pwedeng biguin ngayon. Pero isinasakripisyo mo ang sarili mo, giit ni Eric. Hindi mo ba nakikita ginagamit nila ang relasyon natin laban sa'yo? Sinasabi nilang naging emosyonal ka na, hindi ka na nag-iisip para sa kumpanya. At naniniwala ka sa kanila. Tanong ni Michelle, ang kaniyang boses ay may bahid ng sakit. Hindi. Ang sinasabi ko lang mag-ingat ka. Ayokong makitang mawala sa'yo ang lahat ng pinaghirapan mo dahil sa akin. Doon na bumuhos ang lahat ng stress at pressure na nararamdaman ni Michelle. Dahil sa'yo, Eric, hindi ito dahil sa'yo. Ginagawa ko ito dahil ito ang tama. Akala ko maiintindihan mo. Tumayo siya, ang kaniyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Alam mo ba kung gaano kahirap? Ikaw lumaban ka para sa respeto mo. Ako, kailangan kong lumaban araw-araw para mapanatili ang lahat ng ipinaglaban natin. Ang mga salitang yon ay tumama kay Eric. Oo, nanalo siya, ngunit ang bigat ng pamumuno, ang bigat ng buong kumpanya ay nasa balikat ni Michelle. Bago pa man siya makahingi ng tawad, may kumatok sa kanilang pintuan. Hindi ito isang ordinaryong katok. Ito ay malakas at formal. Nagtatakang binuksan ni Eric ang pinto. Isang lalaking nakasuot ng barong ang nag-abot sa kanya ng isang opisyal na sulat. Isinara niya ang pinto at binuksan ang envelope. Habang binabasa niya ang mga nakasulat ang kanyang mukha, ay unti-unting namutla na parang papel. Republic of the Philippines Department of Social Welfare and Development, paunawa ng pagsisiyas at paksareklamo tungkol sa kapaligiran at kaligtasan ng batang si Luna Donovan. Nalaglag ang sulat mula sa kanyang mga kamay. Napatingin siya kay Michelle, ang kaniyang mga mata ay puno ng isang bagong uri ng takot na hindi pa niya naramdaman noon. Si Richard, bulong niya. Sinimulan na niya. Ang tunog ng doorbell ay tila mas malakas kaysa karaniwan, umalingaw-ngaw sa katahimikan ng apartment na puno ng kaba. Nagkatinginan sina Eric at Michelle. Ito na yon. Huminga ng malalim si Eric bago buksan ang pinto. Sa labas nakatayo ang isang babaeng nasa edad 40, si Gong Reyes. Ang kanyang buhok ay maayos na, nakapusod, ang kanyang damit ay simple, ngunit formal. At ang kanyang mga mata, sa likod ng salamin, ay tila kayang makita ang bawat sikretong itinatago mo. Hawak niya ang isang clipboard. Magandang hapon po. Ako si Elena Reyes mula sa DSWD. Nandito ako para sa naka-schedule na home visit para kay Luna Donovan. Sabi niya, ang boses ay profesional, ngunit walang bahid ng emosyon. Tuloy po kayo. Sabi ni Eric pilit na pinapakalma ang sarili. Pumasok si Gininingang Reyes at agad na sinuri ang paligid. Ang kanyang tingin ay tila isang scanner mula sa kalinisan ng sahig, sa mga naka-frame na litrato sa dingding, hanggang sa mga prutas na nakalagay sa isang bowl sa mesa. Si Luna ay lumabas mula sa kanyang kwarto. Mahigpit na hawak ang kamay ni Michelle. Nakasuot siya ng kanyang paboritong bestida, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at kaunting takot. Hello, Luna. Ako si Tita Elena. Sabi ni Giancarlo Reyes, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kaniyang labi. Pwede ba kitang makausap sandali? Habang kinakausap ni Gong Reyes, si Luna sa sala sina Eric at Michelle ay naiwan sa kusina, nakatayo ng hindi gumagalaw, tila mga estatwang gawa sa yelo. Bawat tanong na naririnig nila ay parang isang karayom na tumutusok sa kanilang dibdib. Masaya ka ba sa bago ninyong ayos sa bahay? Lagi bang nandyan si Daddy para sa'yo? Anong ginagawa niyo ni Tita Michelle kapag magkasama kayo? Sa gitna ng lahat ng ito, ang telepono ni Michelle sa ibabaw ng counter ay nag-vibrate nang walang tigil. Isang text message mula sa kanyang assistant
Ang lumabas sa screen, "Ma'am, the Japanese investors are asking for you. They will leave in 15 minutes if you don't show up." Napatingin si Michelle sa telepono. Ito ang deal na magliligtas sa kanyang plano para sa kumpanya. Ito ang deal na magpapatunay kay Arturo na kaya niyang gawin ang lahat. Ito ang kanyang sandata. Ngunit mula sa sala narinig niya ang sunod na tanong ni John Reyes, isang tanong na tila idinisenyo para sumugat. "Luna, minsan ba natatakot ka kapag nag-aaway si Daddy at si Tita Michelle?" Nanlaki ang mga mata ni Eric. Iyon ang unang pagkakataon na nag-away sila kagabi. "Paano?" Narinig nilang sumagot si Luna, ang boses ay nanginginig. "Hindi po sila nag-aaway. Malakas lang po sila mag-usap kagabi. Tapos po umiyak si Tita Michelle." Bumalik ang tingin ni Michelle sa telepono na patuloy pa ring nag-vibrate. Nakita niya ang mukha ng mga investors sa kaniyang isipan, ang kanilang pagkadismaya. Narinig niya ang boses ni Arturo, "Sinabi ko na sayo." Ang kaniyang buong karera, ang lahat ng kaniyang pinaghirapan ay nasa kabilang dulo ng tawag na yon. Pagkatapos tumingin siya sa sala, nakita niya si Luna na nakayuko nilalaro ang laylayan ng kaniyang bestida. Nakita niya si Eric, ang kaniyang mukha ay puno ng sakit at pag-aalala. Tila ba pasan niya ang buong mundo. Sa isang iglap naging malinaw ang lahat. Huminga siya ng malalim. Kinuha niya ang telepono. Sa harap ni Eric pinindot niya ang power off button. Ang screen ay naging itim. Ang panginginig ay tumigil. Naglakad siya papasok sa sala. Ang bawat hakbang ay puno ng determinasyon. Umupo siya sa sahig, sa tabi ni Luna, hinawakan ng kamay nito, at tumingin ng diretso kay Gong Reyes. "Basyang Reyes." Panimula niya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat. "Maari po bang ako ang sumagot sa tanong ninyo?" Nagulat si Geng Reyes. "Hindi po kasama yan sa protocol." "Alam ko po," sabi ni Michelle. "Pero bilang isang taong naghahangad na maging ina sa batang ito, karapatan ko pong ipagtanggol ang pamilyang ito." Tumingin siya kay Luna na may pagmamahal, pagkatapos ay muling ibinalik ang tingin sa social worker. "Opo, umiyak po ako kagabi. Dahil sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, mayroon akong isang bagay na napakahalaga na natatakot akong mawala. Hindi po ako natatakot para sa aking posisyon o sa aking pera. Natatakot ako para sa kanila." Iginawi niya ang kaniyang kamay kina Eric at Luna. Ang pinakamalaking kaligtasan ng isang bata ay hindi nakikita sa laki ng bahay o sa dami ng laruan. Nakikita ito sa katiyakan na anuman ang mangyari, anuman ang pagsubok na dumating, pipiliin sila ng kaniyang pamilya. Palagi. Tumingin siya sa itim na screen ng kaniyang telepono na nasa bulsa niya. "Mayroon po akong 1 bilyong pisong deal na kailangan kong isara ngayon din. Isang deal na maaring magpabago sa kinabukasan ng aking kumpanya. Ngunit mas pinili kong patayin ang aking telepono at manatili dito dahil ang kinabukasan na pinakamahalaga sa akin ay nasa loob ng kwartong ito." Natahimik si Geng Reyes. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang kaniyang profesional na maskara ay tila nagkaroon ng lamat. May ibang kislap sa kaniyang mga mata, hindi awa kundi pag-unawa. Tinapos niya ang kaniyang mga tanong. Tumayo siya para umalis. "Ano po ang mangyayari?" Nanginginig na tanong ni Eric habang hinahatid niya ito sa pinto. Huminto si Geng Reyes. "Maglalabas po ako ng report base sa aking mga nakita at narinig." Tumingin siya pabalik sa sala, kung saan si Michelle ay mahigpit na niyayakap si Luna. "Ang trabaho ko po ay siguruhin ang kapakanan ng bata. At base sa nakita ko ngayon, mukhang nasa mabuting mga kamay naman siya. Hindi ito isang pangako, ngunit sapat na ito." Nang maisara ni Eric ang pinto, ang lakas na ipinakita ni Michelle ay biglang nawala. Nanghina ang kani-kaniyang mga tuhod at napasandal siya sa dingding, ang kaniyang mga balikat ay nanginginig. Mabilis siyang sinalo ni Eric. Niyakap niya ito ng mahigpit. Walang salitang namutawi.
Tanging ang tunog ng kanyang mga hikbing hindi na ng kalungkutan, kundi ng sakripisyo at pag-ibig. Sa sandaling iyon, alam ni Eric na hindi lang isang deal ang isinuko ni Michelle. Isinuko niya ang isang bahagi ng kanyang lumang sarili para yakapin ang isang bagong kinabukasan. At anuman ang mangyari bukas, haharapin nila ito ng magkasama. Ang sikat ng araw kinaumagahan ay tila walang pakialam sa bigat na nakapasan sa balikat ni na Eric at Michelle. Para sa mundo, isa lang itong ordinaryong araw. Para sa kanila, ito ang araw ng paghuhukom. Sakto 8:00 ng umaga, tumunog ang telepono ni Michelle. Ang pangalan ni Arturo ang lumabas sa screen. "Michelle," sabi ng boses sa kabilang linya, hindi galit, ngunit malamig na parang yelo. "Hindi ka dumating sa pulong." Ang mga hapon ay umalis ng walang kasunduan. Ang buong board ay nag-aantay ng iyong paliwanag. Mamayang 1:00. At ibinaba nito ang tawag. Iyon ay hindi isang paanyaya, iyon ay isang sentensya. Habang naghahanda si Michelle, ang kanyang muka ay isang maskara ng kalmadong determinasyon. Si Eric naman ay nakatanggap ng isang tawag mula sa private investigator na si Mang Ben. "Eric, nakuha ko na," sabi ng boses sa kabilang linya, may halong pananabik. Hindi perpekto, pero baka sapat na. Ipinadala ni Mang Ben ang isang audio file. Pinakinggan ito ni Eric at habang tumatagal ang kaniyang mga kamao, ay unti-unting kumukuyom. Ito na ang sandata na kailangan nila. 1:00 ng hapon, Wilson Industrial Boardroom. Ang kapaligiran sa loob ay mas malamig pa kaysa sa temperatura ng aircon. Lahat ng miyembro ng board ay naroon nakaupo na parang mga hukom. Si Arturo de Villa ay nasa dulo ng mesa, ang kanyang muka ay hindi mabasa. Pumasok si Michelle, kasunod si Eric. Hindi na siya umupo sa dulo ng mesa na para sa CEO. Sa halip, pumili siya ng isang upuan sa gilid katabi ni Eric. Isang simpleng kilos na nagsasabing hindi na siya nag-iisa. "Bago tayo magsimula," panimula ni Arturo, "nais naming marinig ang iyong paliwanag, Michelle. Bakit mo tinalikuran ang pinakamalaking deal sa kasaysayan ng kumpanyang ito?" Hindi sumagot si Michelle. Sa halip, tumingin siya kay Eric. Tumango si Eric. Inilabas ni Eric ang kanyang telepono at ikinonekta ito sa speaker system ng conference room. "Ang paliwanag po ay wala sa akin," sabi ni Eric, ang kanyang boses ay matatag. Nasa 1 taong matagal nang kilala ng kumpanyang ito. Pinindot niya ang play. Isang maingay na audio ang pumuno. Sa silid, tunog ng mga baso at tawanan sa isang bar. Pagkatapos ay isang pamilyar na boses ang narinig, lasing at nagyayabang. Ang boses ni Richard Santos. "Madali lang yan, pare. Konting pera lang sa isang tsismosang kapitbahay." Isang tawag sa DSWD. Boom, sirang-sira ang imahe ng magaling na daddy na yon. Tingnan natin kung paano mamuno ang reyna nila kapag ang sarili niyang kaharian. Gumuho. Hindi na ito tungkol sa pera, pare. Tungkol na ito sa paghihiganti. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa boardroom. Ang bawat miyembro ay napako sa kanilang upuan. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng iba't ibang emosyon. Gulat, pagkasuklam, at para kay Arturo, isang malalim na pag-iisip. Pinatay ni Eric ang recording. Humarap si Michelle kay Arturo, ang kaniyang mga mata ay hindi nagpapakita ng galit, kundi ng isang nakakapagod na katotohanan. "Iyan po ang dahilan kung bakit hindi ako nakarating sa pulong, Arturo," sabi ni Michelle. "Dahil habang pinag-uusapan natin ang mga numero at porsyento, ang aking pamilya ay inaatake ng isang halimaw na nilikha mismo ng sistemang ito." Tumingin siya sa bawat miyembro. "Maari ninyo akong tanggalin ngayon dahil sa pagkawala ng isang deal. Ngunit tanungin ninyo ang inyong mga sarili, anong uri ng kumpanya ang gusto ninyong pamunuan? Isang kumpanya na inuuna ang kita, kahit pa mawasak ang buhay ng isang bata, o isang kumpanya na may butot kaluluwa?" Tinitigan niya si Arturo.
Iyan ang uri ng kasosyo sa negosyo na gusto ninyong makasama, Ginoo. Isang taong handang gamitin ang isang bata para lang makapaghiganti. Matagal na hindi nagsalita si Arturo. Tinitigan niya si Michelle, pagkatapos ay si Eric. Pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata. Mayroon din siyang mga apo. Nang imulat niya ang mga ito ibang tao na ang nasa harap nila, dahan-dahan siyang tumayo. Mali ako. Sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw. Ang lahat ay napatingin sa kanya. Ang kita ang dugo na nagpapanatili sa kumpanyang ito na buhay. Ngunit ang karangalan ang gulugod na nagpapanatili dito na nakatayo. At ngayon, ipinakita mo sa amin, CEO Wilson, kung ano talaga ang ibig sabihin ng magkaroon ng gulugod. Nilumingon siya sa board. I move that we give CEO Wilson our full and unwavering support. At ang ebidensyang ito, itinuro niya ang telepono ni Eric ay dapat na mapunta sa tamang mga autoridad. Walang tumutol. 2 araw pagkatapos, si Richard Santos ay inaresto para sa perjury, paninirang puri at child harassment. Ang kanyang pagbagsak ay mabilis at walang awa. Ang auditorium ng elementarya ay puno ng mga magulang na may hawak na mga kamera at cellphone. Ang entablado ay pinalamutian ng mga makukulay na bulaklak na gawa sa papel. Ito ang taunang Family Day concert. Sa ikalawang hanay, magkatabing nakaupo sina Eric at Michelle. Walang mga suit, walang mga phone call. Tanging pananabik. Tinawag ang pangalan ni Luna. Lumabas siya sa entablado, kasama ang kanyang mga kaklase suot. Ang isang maliit na damit na parang bulaklak. Kumaway siya nang makita niya sina Eric at Michelle at isang malaking ngiti ang gumuhit sa kaniyang mukha. Nagsimula silang kumanta ng isang simpleng kanta tungkol sa pamilya. Hindi perpekto ang kanilang pagkanta, ngunit para kina Eric at Michelle, ito ang pinakamagandang musika sa buong mundo. Habang pumapalakpak sila, isang ina na nakaupo sa tabi nila ang lumingon. Ang galing po ng anak ninyo. Ang saya niyang tingnan. Tumingin ito sa kanila at nagtanong, kayo po ang pamilya ni Luna, di ba? Nagkatinginan sina Eric at Michelle. Isang ngiti ang namutawi sa kanilang mga labi. Hinawakan ni Eric ang kamay ni Michelle, ang kanilang mga daliri ay magkasalikop. Humarap siya sa babae, ang kaniyang boses ay puno ng isang kapayapaan at pagmamalaki na hindi pa niya naramdaman noon. Opo, sabi niya, kami po ang nanay at tatay niya.